Tungkol sa estudyante si Buen Camino, Si, pinahihintulutan ko siyang makatapos ng pag-aaral. muchas gracias, kamahalan. Yes, Your Excellency. At para sa'yo, ang payo ko lang. Teka hindi, isang babala. Kayo ng mga kasama mo, ang mga secular na pare, kailangan ninyong mahupain ang mga bagay. Tigilan ninyo ang pagpapakalat ng mga radikal na ideya. Mga liberal na idea. Mga radikal na ideya, tigilan ninyo ang pagpapakalat ng mga radikal na ideya. Dapat alamin ninyo kung saan kayo lulugar. Huwag kayong lalagpas sa linya. Si, kamahalan. Padre Burgos, may isang bagay akong gustong ipakipag-usap sa iyo. Ano itong samahang naririnig kong kinabibilangan mo? Samahan ng mga Pilipino? Biruan lang ang pangalang iyon, kamahalan. Komite iyon ng mga reformista. Naimbitan lamang ko sa ilang pagtitipon. Isa iyong pagtitipon ng mga magkakaibigan. Ni hindi yung matatawag na isang organisasyon. Hindi kami madalas nagkikita. Hindi kami. Ngunit, bakit eksklusibo lamang iyon sa mga Pilipino? Patawad, kamahalan, pero hindi ako naiiba sa pagitan ng mga Pilipino at mga Espanyol. Para sa akin, tayo ay isa. Nagkataon lamang nasa magkaibang lugar tayo pinanganak. Pero ang gusto naming mga Pilipino ay maging kapantay ninyo pagdating sa mga hangarin, oportunidad at karapatan. Kung di natin makakamit ang mga ito, paano tayo maghahangad ng pagunlad? Tulad ng sinabi ko, alamin mo kung saan ka lulugar. Labag sa mga praile ang mga ideya ninyo. Mga Kastila ang mga praile. Parang ako, may mga bagay na kung saan ay hindi kita masusuportahan. Isa pa, papalitan na ako. Maaaring magbago na ang ihip ng hangin. Para sa dating Gobernador General, Carlos Maria Tilador. Kita. At para sa bagong Gobernador General, Hijo de la Grandísima Puta Tagasagunian. Ay naku, mukhang hindi na matutuloy ang revolusyon sa Espanya. Hindi ako nabulan. Ang reformang inaasahan ng makararami ay hindi dapat ibibigay ng ganun lamang. Ngayon, kung hindi ibibigay, pues, dapat inaagaw. Hindi! Hindi ba't may nabanggit ka doon, Don Crisanto? Nabanggit sa inutos ng bagong gobernador general na si Rafael Izquierdo na hindi na kinakailangang magbayad ng buwis ng mga Kastila. Ibig sabihin ay tanging mga tubong Filipino na lamang ang magbabayad ng buwis, tulad ng mga ordinaryong tao at mga Filipinong sundalo. Senyor Francisco, narito ang mga bibigyan mo ng pabuya. Siguraduhin mo makakarating kita sa kanila. Intindes? Oo, salamat po. Ano sa palagay mo? Ganito, ang plano ay magkaugnay na aklasan mula dito sa Fuerza San Felipe sa Cavite at sa Fuerza Santiago sa Maynila. Nangangailangan ng suporta ninyo mula sa loob. Unang aabante ang mga kawal ng Intramuros. Sila ang magbibigay ng senyales sa atin. Wala nang atrasan to. Sige na, magkakaroon. Pero sinya. Hindi tayo pwedeng dapunin dito sa Cavite. Pahupain mo natin lahat ng ito. Doon tayo magkita dito sa Maynila. Ano ba namang katarantaduhan yung ginagawa ninyo? Hindi ba lang nasali yung pera sa Santiago? Saan ako magsisimula? Nakahanda yung mga military pero parang may nagsumbong kay Izquierdo. Dagdag pa itong katangahan ni Madrid. Hay! Malas talaga! Mga punyeta! Unang pinuntahan ng mga kawal na Espanyol ang lugar sa bahay ni Padre Miguel de Laza upang damputin at arestuhin ang paring si Padre Jacinto Zamora at Padre Jose Burgos. Sumunod na pinuntahan ng mga kawal ay si Padre Mariano Gomez. Kinaladkad ng mga kawal ang tatlo at idinala sa kulungan.
naniniwala na kasabot tayo sa aklasan. Korte martial daw umuusay sa akin. Ate Marshal, ano yun? Umang militar, si Gobernador General ang magbibigay hukom at abogado. Meron po ba kayong pagbigay alam kung ano ang ebidensya laban sa atin? Sa madaling salita, ginagawa ang lahat ng ito. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Di ba kaya mo naman kami depensahan, di ba? Subukan ko. Siguradong wala silang ebidensya laban sa atin. Kasi naman, kung hindi ka pumusita sa bahay, hindi mangyayari ito, hindi ako tatakpin. Pera ang ibig sabihin ng bala at pulbura. Pera yun, pang sugal. Sige, padre. Sandali lamang, hindi niyo ako pinapakinggan. Sandali lamang, pakinggan niyo muna ako, sandali. Senyor Francisco, ano ang partisipasyon mo sa pag-aalsa sa Cavite? Ipaliwanag mo dito ngayon. Sumunod lang ako sa utos, hindi ako nag-organisa. Ipinasa ko lang impormasyon at ang mga tagubilin. Kanino nang galing ang tagubilin? Kay Padre Burgos. Kilala mo ba si Padre Burgos? Oo, sa pagkakaalam ko siya ang lider at kasimulo ng lahat ng ito. Layunin niyang wakasan ng pagkakari ng Espanya at koronahan bilang bagong pinuno ng Pilipinas. Pabuhay ko, hindi ko pa nakita yung tao na yan! Sino ka? Sinungalingan! Sinungalingan na lahat ito! Dinali niyo kami rito. Walang formal na okasyon. Walang matibay na ebidensya. Ito ba ang hostage ng Espanya? Tuluyan na ngang nabaliw si Padre Zamora at walang nagawa ang tatlong pari hanggang sa sila ay hinatulan na ng kamatayan noong 17 ng Pebrero taong 1872. Naloko lang ako! Kailangan ko kausapin ang Gobernador General! Alam kong walang taon sa puno ang gagalaw, kundi ang kalooban ng lumikha. Dahil hinihiling niyang mamatay ako sa lugar na ito, mangyari ang kanyang kalooban. Ganito ba talaga ang stage sa mundo? Pinapatawad na kita. Inisete kami lahat. Bakit kailangan kami mamatay ng ganito? Wala silang ginagawa masama! Dakila akong guro. Wala siyang kasalanan! Wala silang kasalanan! Ang liwanag ay di maaaring patayin. Mananatiling buhay ang mga liwanag sa ating puso. Sa pagdaan ng panahon, ang dating mga baga ay magliliyab
Ang mga salita ay magiging kwento. Ang mga kwento ay magiging larawan. Ang mga larawan ay magiging pangarap at ang pangarap ay magiging mithiin. Ngayon, ang Filipino ay hindi lang mismo salita. Ito ay isang bayan. ¡Viva los Filipinos! ¡Mabuhay